Noong 375, di lubhang nalaon, yaong pagalis mo, o sintang Florante sa Albanyang Reyno, narinig sa bayat isang pipinggulo, na umalingaw-ngaw hanggang sa palasyo. Dito ay pinapakita ang pagkagulat sapagkat hindi niya inaasahan ang pag-alis ni Florante. Mula sa Albanyang Reyno ay narinig nila ang malakas na ingay na umabot hanggang sa palasyo. Noong 376, ngunit di mangyaring mawatasan-watasan ang bakit at hulo ng bulong-bulungan, parang isang sakit na di mahulaan ng medikong pantas ang dahil at saan. Dito ay isinasalaysay na hindi nila malaman-laman ang dahilan ng kanilang kalungkutan na parang sakit na wala ng gamot sapagkat sila ay nababaliw na kakaisip tungkol sa mga bakit na naririnig nila. Noong 377, di kaginsa-ginsa, palasyo'y nakubkub ng magulong bayat baluting soldados. O, araw na lubhang kakilakilabot, araw na isinumpa ng galit ng Diyos. Dito ay parang hindi sila makapaniwala sapagkat hindi nila inaasahang marami ang mga sundalo na lalaban para sa kanila. At dito sa araw o oras na ito ay ang mga tauhan doon ay lubha ng natatakot. Ang pagkakaintindi ko sa saknong na araw na isinumpa ng galit ng Diyos ay dito sila lubhang nahihirapan at natatakot sila sa pakikipaglaban. Noong 378, sigaw ang malakas niyong bayang gulo. Mamatay, mamatay ang Haring Linseo, na nagmunakalang gutumin ang reyno't lagyan ng istangkay ang kakainit trigo. Dito sa saknong na ito ay naglalaman at sinasabi na dito ay puno ng sigawan sapagkat ang Haring Linseo ay nagtangkang gutumin ng kaharian. At sila ay sumigaw na ng mamatay, mamatay ang Haring Linseo. Saknong 379, ito'y kay Adolfong kagagawang lahat, at nang magkagulo, yaong bayang bulag, sa ngalan ng hari ay isinambulat, gayong ordeng mula sa dibdib ng sukab. Saknong 380, noong di hinugot sa tronong luklukan, ang ama kong hari at pinapugutan, may matuwid bagang makapanlumay, sa sukab na puso't nagugulong bayan. Dito ay sinisisi nila si Adolfo sa lahat ng masasamang nangyayari sa kanilang kaharian. Dito ay isinasalaysay na inalis ang ama ni Laura sa trono at pinugutan ang ulo. Noong 381, sa araw ring yaoy maputlan ng ulo ang tapat na loob ng mga konseho, at hindi pumupurol ang tabak ng lilo hanggang may mabait na mahal sa reyno. Dito ay ang ulo ng hari ay maputla na at hindi pumurol hanggat may mabait na mahal ang reyno. Noong 382, umakyat sa trono ang konding malupit, at pinagbalaan ako ng mahigpit, na kung di tumanggap sa haying pag-ibig, dustang kamatayay aking masasapit. Ang malupit o masamang hari ay umupo na sa trono at binalaan si Laura ng matindi. Kung siya ay hindi sasang-ayon sa inaalok na pag-ibig ng hari ay maaari siyang patayin nito. Saknong 383, sa pagnanasa kong siya'y magantihan at sulatan kita sa itulyang bayan, pinilit ang pusong huwag ipamalay, sa lilo ang aking kaayawat suklam. Sa saknong na ito ay si Laura ay nagbalak na gantihan at sulatan niya ang itolyang bayan, ngunit siya ay patili pa ring nagdadalawang isip sa kanyang gagawin. Pero hindi niya muna inuna ang kanyang galit at lungkot, iniintindi niya muna ang kanyang sarili ng maayos. Saknong 384, 5 buwang singkad ang hiningin taning, ang katiyang sintat bago ko tanggapin. Ngunit ipinasyang tunay sa panimdim ang pagpatiwakal, kundi karumating.
Isinasalaysay ni Laura dito na sinabi niya kay Florante na maghintay siya ng 5 buwan sa makatotohanang sagot ni Laura kay Florante. Ngunit hindi niya talaga ayon iniisip, maliban na lamang kung siya ay talagang makakapaghintay o makakarating pagkatapos ng 5 buwan. Noong 385, niyari ang sulat at binigay ko sa tapat na lingkod ng dalhin sa iyo. Di nag-isang buhay siyang pagdating mo't nahulog sa kamay ni Adolfong Lilo. Dito ay sinasalaysay ni Laura na gumawa siya ng sulat at inihatid ito sa kanilang tapat lingkod. Ngunit hindi tumagal ay napasa kamay na si Laura kay Adolfong Lilo. Noong 386, sa takot sa iyo niyong palamara, kung ikay magbalik na may hukbong dala, nang mag-isang muwi ay pinadalhan ka ng may selyong sulat at saring pirma. Sa aking pagkakaintindi ay ang mga tagapamahala ay natatakot kung siya ay babalik na may daladalang mga tauhan na malamilitar ang atake o tinatawag na hukbo, na uuwing may daladala ring sulat na may pirma ng hari. Saktong 387, matanto ko ito'y sa malaking lumbay. Gayak na ang puso na magpatiwakal. Ay isang pagdating ni Menandro naman, kinubkob ng hukbo ng Albanyang bayan. Dito ay sila'y nabalot ng kalungkutan kung saan handa nilang gawin ang kahit ano, ngunit biglang dumating si Menandro at sinakop ng hukbo ang Albanyang bayan. Saktong 388, sa banta ko'y siyang tantong nakatanggap, sa iyo'y aking padalang kalatas. Kaya't nang dumating sa Albanyang syudad, lubong nagugutom ang kahalintulad. Dito ay siya ang natanggap na sulat at dumating, kaya't dumating siya sa lungsod ng Albanya. Saktong 389, nang walang magawa ang Konde Adolfo, ay kusang tumawag ng kapwa Lilo. Dumating ang gabi, umalis sa Reno, at ako'y dinalang gapo sa kabayo. Noong walang magawa ang Konde Adolfo, ay siya ay nagkusang tumawag ng kapwa. Nang makarating na ang kinagabihan, ay umalis na ang Reno at siya ay dinala na nakatali siya sa kabayo. Saktong 390, kapag dating dito, ako'y dinarahas at ibig ilugso ang puri kong ingat. Panay isang tunod na kung saan buhat, pumako sa dibdib ni Adolfong Sukab. Dito ay sinasalaysay ni Laura ang kanyang paghihirap at siya pa ay pinagtangka ang alisin ang kanyang pinangangalaga ang dangal. Saktong 391, sagot ni Florida. Nang dito'y sumapit, ay may napakinggang binibining boses. Napakiramdam ko'y binibigyang sakit. Nahambal ang aking mahabaging dibdib. Si Florida ay sinasalaysay ang kanyang karanasan na siya ay may narinig na boses ng isang dalaga na nagdulot ng sakit ng kanyang puso, sapagkat siya ay nakarinig ng masasakit na salita. Noong 392, nang paghanapin ko'y ikaw ang natalos. Pinipilit niyong taong balakiyot. Hindi ko nabatat, bininit sa busog. Ang isang palasong sa lilo'y tumapos. Hindi niya tinanggap at natanggap ang pagkain na sa kanya ibinibigay ng Lilo.